Diyos ko po! Diyos ko, mga bahay ko lang! Mga bata ko! Kinilala ang bata na si Rishane Queen Perosio, 7 taong gulang. Makalipas ang ilang minuto, humahangos na dumating ang ina ng paslit na si Chini Perosio, 33 taong gulang. Anong nangyari? Sabi ng mga kapitbahay ko, yung anak mo, kaya ma'am, nataranta ako na, pagtingin ko ma'am, nakahandusay na po ma'am. Nasashock ako, hindi ako makapagsalita. Akala ko, gugising siya. Hindi na palagi gising. Agad na sinugod ang bata sa pinakamalapit na ospital. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sinubukang isalba ang buhay ng paslit. Time of death, 2:55. Pero sa kasamaang palad, hindi na umabot ng buhay sa pagamutan si Rishane. Sobrang sakit. Halos sumisigaw ang puso ko sa sakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung ano. Dami kasing nasa isip ko. Wala, para ako naghahang. Parang daming pumapasok sa isip ko, ma'am. Yun, anong gagawin ko? Tatawagan ba ko ang asawa ko? Sige, ingat ah. Hello? Pa! Yung anak natin. Wala. Patay na siya. Ha? Anong nangyari? Patay na siya. Ano? Bok, ano nangyari sa'yo? Pare. Ang buong akala ng ina ni Rishane na si Chini Perosio, nalunod ang kanyang anak. Sabi ng doktor at saka nurse, anong nangyari? Sabi namin, nalulunod sa planggana. Tiningnan nila, nakita yung liig niya na may marka. Napansin ng mga doktor at nurse na may bakas ng pagkakasakal sa liig ang bata. Ang ikinamatay daw, hindi daw nalulunod. Masakit sa aking puso, ma'am, na hindi nalunod ang ikamatay sa aking anak. Pero hindi ko naisipan kung anong nangyari, sino ang gumawa, hindi ko naisip. Agad na ipinarating sa Sominot Municipal Police Station ang sinapit ng biktima. Ang sabi ho nung nag-report, may bata daw po na ang findings is strangulation. Yun po ang unang nai-report sa unang tawag. Nakita namin na may baka sa leeg ng bata paikot. Mukhang sinakal. Di ba pagkalunod ay kinamatay ng bata? Malinaw na strangulation ang cause of death. Sa pagsisimula ng investigasyon ng mga otoridad, natuklasan na strangulation o pagkakasakal gamit ang isang kordon ang naging sanhi ng pagkamatay ng batang si Rishane. At napansin nga po nila dun sa liig ng bata na meron pong bakat ng pagkakasakal na ginamitan po ng extension wire. Tinitingnan din ang anggulong hinalay ang biktima. Doktor po niya nung mga oras na yun po, hindi po niya masabi kung may sign po ba na ginahasa po yung bata. Baka mas mainam na dalhin natin sa ibang hospital para malaman natin ang tunay na nangyari sa kanya. OP na ang puwerta, pero hindi daw siya makialam kasi hindi daw siya OB. Wala siyang karapatan daw na mag-examine. Sabi niya sa pulis na i-refer daw sa DAO, sa public. Paano sinapit ni Rishane ang malagim na pagkamatay at sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen?